The first journal or material that we will discuss is ano no, yung Protestantism in the Philippines by ano no, Reverend George F. Pentecost. Nakita nyo that the color of the material no is very old, no? And at makikita nyo to sa MS Teams nyo, do sa documents you can download this. So notice December 21, 1902. At ito yung bagay na pinag-uusapan is yung Manifest Destiny. We will look at that, no? At look ano no, itong kung paano sinight ni Reverend George Pentecost yung ano no, Matthew 22 verse 21. Render therefore unto Caesar the things which are Caesar's, and to God the things which are God's, no? So dito pa lamang ini-interpret na ni ni George Pentecost na yung pagkapanalo ng United States sa Pilipinas ay ibinigay ng Diyos sa kanila. Okay? So merong divine ang tawag mo rito, association or religious way na tinitingnan nila na yung pagkapanalo ng Americans over sa Spaniards, no? Kasi pagkatapos nito ay biglang lumawak yung mga territories ng United States of America, not just doon sa pagsama ng Philippines, kung hindi pati yung mga ilang mga states na tinatawag na natin na 50 states sa ano no, yung mga territories like Texas, Utah, portions of California, ng Colorado, at ang ilan pa ay napabilang no sa United States of America. And going from that side of the globe and to the Pacific, nasama rin dito yung Hawaii, no? Yung Hawaii. Ang Hawaii ay kasama dito. At doon naman sa side doon sa East Coast naman, yung liberation of Cuba. Okay? Yung liberation of Cuba. At dahil dito, dahil din rin sa sinasabing Manifest Destiny, ang isang naging malaking building project which is very useful lalo na nung Second World War ay yung Panama Canal, no? Kasi the Panama Canal is an American project, no? Na kung saan itong Panama Canal dito nila dinadaan yung mga barko nila na galing sa East Coast, no? Papunta ng West Coast. So, ano no. So, what I'm trying to say, kasama sa Manifest Destiny, yung ano, yung resulta ng paglawak ng teritoryo ng United States of America na mga dating colonies or territories ng Spain, no? At ang tinawag nga dito is merong religious aspect, no, tinitingnan na ito raw ay binigay ng Diyos, no, para sa United States. Kaya nga nakita nyo yung kung paano ginamit yung verse, no, in a very special at saka very one-sided na way, no, yung para sa in favor sa mga Americans, no. So dito nilagay dito no yung Protestantism in the Philippines. Unang ginawa ni George Pentecost, dinefine niya muna what is Protestantism. Remember, ang Protestantism is in contrast doon sa existing Roman Catholicism na inintroduce ng ano no ng Spain over the Philippine Islands at marami pang mga territories within the United States at pati sa Latin America, no? So ito yung mga ilang mga points, no. The Bible is of divine origin, di ba, and authority. We call it the inspiration of Scripture. And then the Lordship of Jesus Christ, no. Na both yung deity and the humanity of Christ. And then a short paragraph concerning salvation, no, na ang salvation is by faith. In contrast dun sa understanding nila na ang mga Roman Catholics ay through the sacraments. And then yan, in relation to the sins of believers, notice, no, this is coming from the American side. So lumalabas ang object ng discussion dito ay ang mga ano, ang mga Pilipino, okay?
or siguro kasama na rin yung mga territories na ano na niliberate, no, niliberate ng mga Americans, no. And then the relation of Protestantism to the state, isang ano to, isang discussion to, makikita nyo dyan yung, di ba, yung render to Caesar, unto Caesar. Isang discussion about the separation of church and state. Something na ako masasabi ko ay magandang contribution or legacy ng ano ng United States, no, of America, kasi when you think of yung Spain, no, walang separation of church and state doon. Rather, tinitingnan ng mga Espanyol na ang politicians, no, kasama na yung hari at reyna sa Espanya ay merong blessing ng ano, merong blessing ng Diyos, no. So, among the different religions, kagaya ng yung pag-practice ng Hinduism sa India or sa Nepal, yung pag-practice ng Islam sa Indonesia or sa Saudi Arabia o sa United Arab Emirates, yung pag-practice ng Theravada Buddhism sa Thailand or sa Cambodia, makita natin hindi separated, no? Dito sa mga majority religions na to, hindi separated sa kanila ang role ng religion sa kanilang governance, no, political governance. Kaya in a way makita natin na merong positive contribution ang separation of church and state, na I think ano pa yata to, time ni Thomas Jefferson, President Thomas Jefferson. Kaya ito ay naging constitutional, okay? At ano pang masasabi dito? Ito yung gusto kong bigyan ng pansin. Itong page na ito, no? Kasi makita natin yung foreign dominance na kung saan wala naman tayong magagawa. Tayo yung mga ninuno natin yung natalo eh. Sila yung natalo sa labanan. So susunod na lang tayo sa mga treaty nila, kagaya rin na nangyari kay Emilio Aguinaldo, di ba? Dahil sa pagkatalo ng Philippine Forces or Philippine Expeditionary Forces, natalo sila ng mga Amerikano. O hindi, baliktad yata yung term, American Expeditionary Forces yata, kasi sila yung dayo eh, no? Eh natalo, kaya tingnan nyo kung paano ginamit. Siguro kanina nyo pa napapansin, no? The state is as much an ordinance and institution of God as is the church. No, let every soul be subject to the higher powers, for the powers that be or are ordained of God. Whoever therefore resisted the power resisted the ordinance of God, for the ruler is the minister of God to thee for good, wherefore you must needs be subject not only for wrath but for conscience sake, for this cause pay ye tribute also, for they are God's ministers. Render therefore to all their dues their tribute, to whom tribute is due, fear to whom fear, custom to whom custom, honor to whom honor. Romans 13, and again, the apostle says, fear God, honor the king. So, sa perspective ni Reverend George Pentecost, ginagamit niya itong verse na ito para ang mga Pilipino ay ano, ay hindi umimik. Okay ba 'yon? Ang mga Pilipino ay masanay sa pananahimik nila para, at ano, very interesting kasi until now, no, kahit nga doon sa recent elections na kung saan nanalo hindi lang yung recent election, ibabalik ko pa doon sa time ni President Rodrigo Duterte, no, within Christian circles, no, lalo na when we're talking about extrajudicial killings, ganyan, di ba? Ang mga kapwa mananampalataya natin, at hindi ko alam, baka pati kayo, no, kasama kayo dito, no? Ang laging ina-argue na case ay dahil daw dahil tayo ay dapat ay mag-submit, okay? Magpasakop tayo sa authority dahil ang authority nilagay ng Diyos, di ba? Ayoko masyadong mapunta tayo sa exegesis, no, sa time na to, no. Rather, I want us to see how this particular verse na Romans 13
Sa usapin na between Paul, the Roman believers, and the emperor, which is, and perhaps papalapit na dito yung whether si ano no, si Emperor Claudio o kaya si Emperor Nero, no, ay nagagamit itong text na to. Ngayon, tingnan nating mabuti kung paano ang mga Amerikano through the Manifest Destiny, ayan, through the Manifest Destiny, ay nagagamit itong talata na to in order for yung early 20th century Filipinos to just shut their mouths, no? Shut their mouths. Huwag lang kayong magingay, huwag niyong lalabanan yung ah, gobyerno. Hindi natin makita ito sa ano, no? Kasi sa case ng ano ng Spanish Crown, no? Ang Spanish Crown, hindi ko maalala kung ginagamit nila yung Bible, no? Para to legitimize, no, yung rule. Ang alam ko lamang, dumating ang mga Espanyol, dala yung espada at saka yung ano, yung krus, no? At nagamit 'yon na dahil tayo ay no, nung kapanahunan ng Espanya, isa tayong Catholic society. So, ano, meron pa ring understanding about the kingdom. Pero ito, tingnan nyo ito. Itong pag gamit ng mga Amerikano sa Manifest Destiny, no, ginamit nila yung Bible, no? No, ginamit nila. They used biblical support in order for ano, yung sabihin natin, for political control, no? Or political slash national control. At and again, ano ang magiging resulta nito pag kinalaban mo yung American government, yung Governor General, yung first yata noon si William Howard Taft, no? Kaya tayo meron Taft Avenue na doon dumadaan yung ano no, yung portions ng LRT. Ay ano, ay dahil nga doon sa paggamit ng Romans 13 at nakita nyo kanina na ano, yung Matthew 22 na ano, ibigay kay Caesar, yung para kay Caesar. Okay? So, sasabihin nyo, Sir, ano bang ginagawa natin dito? Tinuturuan nyo ba tayo para magrebelde? Diba? Pwede nyo iba to sa akin yun. Pinapakita ko sa inyo, mga kamanggagawa, no? Na, na yung ano, yung sense natin na hindi tayo maging rebellious o kaya naman hindi tayo maging respondent sa mga otoridad, no? May mekanismo na palang nilagay ang mga Amerikano, okay? No, may mechanism. At ang sabi nga dito, yung mechanism is yung paggamit ng Biblia para sa sabihin na ito yung sinasabi ng Diyos. At tayo naman ay wala naman tayong, lalo na yung mga ninuno natin na sa kapanahonan ng pagpalit ng 20th century, eh wala naman silang nalalaman sa Biblia. To respond, di ba? Kaya yon. Natingnan pa natin ano yung mga masasabi dito. In connection with this divine direction, ito yun. Too apparent na no una that there is no hint that the state has any authority over the church. No? Pansinin nyo. The state has any authority over the church or the individual conscience. So, si 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 George Pentecost naglalagay na agad siya ng ano ng sense na ano na ang church ay ano ang government ay hindi over the church. Okay? As a result ng separation, which means merong freedom ang Protestant Church na mangaral sa bansang Pilipinas at iba pang mga territories without being hindi pinipigilan ng gobyerno. Okay? No? May kalayaan ang Protestant Church na ano humayo sa ano no sa then Philippine Islands. Ano pa? 'Di ba? Second, there is no hint that the church has any authority over the state, no? Um, ano rin ito, yung pagbibigay din ito ng respeto ng church sa estado, 'di ba? Ito yung definition ng ano ng separation of church and state eh.
na ang gobyerno ng Amerika bibigyan ng kalayaan ang church na mangaral with religious freedom. Pero ang kabila nito, ang church din naman ay hindi pwedeng mag-impose, no? Hindi pwedeng mag-impose over the state. So ano sila, parang bang mutual cooperation ito, no? Dapat ganun yung makita. At kaya naman nakita nyo naman, yun din yung isang subheading na nilagay ni George Pentecost, no, the mutual relation of church and state, no. So hindi ko na masyadong hindi ko na masyadong bibigyan nito ng pansin. Gusto nating makita dito yung ilan sa mga attitudes ng politicians, no. Kagaya niyan. A paragraph from the late official, si Governor Taft, no, and the Cardinal Secretary of the Pope of Rome. No? Ito yung nagpadala ng letter si Taft kay Pope nung time na yon, no, sa Roma, no. So I do not need to assure your holiness that the attitude of the United States and the Philippine government is not one of unfriendliness to the Roman Catholic Church. Bakit kamo? Kasi marami rin Roman Catholic communities sa United States. Okay? No? The policy of separating church from state as required in the Constitution of the United States does not indicate hostility to religion or the maintenance of any church. However, kasi si Governor Taft, representative of the American government, ay nagbibigay ng information sa Pope sa Vatican doon sa mga panibagong pagmamanage kasi dati ang management ng mga lupa na pagmamayari ng church ay nasa kamay ng mga Spanish priest, 'di ba? Spanish priest, mga friars and monks, no? No, kasama na rin yung mga yung mga madre, no, mga nuns. Pero this time, Roman Catholic priests na galing sa US ang mamamahala dito. But that also includes other denominations kasi nga freedom of religion, ano? Kaya naman, of course, lalo na si George Pentecost ay merong siyang self-service dito representing the Presbyterian Church of America, di ba? At mga kapatid na mga ibang mga Protestants na kasama sa Evangelical Union. Okay. So yun no. On the contrary, the founders of our government were profoundly convinced that religion must be upheld for the benefit of the state and that it was the basis for the morality of the citizen. Ano sinasabi dito in italics? Ang gusto sabihin dito ni George Pentecost na ang church ay merong or very specific. Ang American church ay merong specific duty para sa morality ng kanyang mga citizens ng Pilipinas. Okay? Para i-manage and again for lack of a better term, siguro ang ginagamit na example dito ay isang wild animal, no? Na kailangan siyang i-domesticate. Kailangan siyang paamuin. At I remember during the time ng pagpapalit ng gobyerno ng Espanya at saka ng Espanya ng Amerikano at ayun nga yung frustrated ng mga Pilipino kasi akala ng mga Pilipino nandito ang Amerikano para tulungan sila labanan ang mga Espanyol. Pero the Americans stayed, no? They stayed. Hindi nila iniwanan ng at ganun nga at nagkaroon ng Philippine-American War, di ba? So ganun yung And then makita natin dito ang binabanggit dito doon sa letter ni ni Governor Taft papunta kay Pope na sinasabi na very very useful, no? Ang church sa pagmo-moderate ng pagmo-moderate ng character ng mga nasasakupan, di ba? So yan, di ba? I venture to point to the prosperity of the Roman Catholic Church in America as indicating that it's nothing to fear from the extension of the same rule over the Philippine Islands. Yun yung inaapis ni Governor Taft yung Pope sa Vatican. Pero nakikita rin niya dito yung opening role ng paggamit
ng religion, no? Religion to tame yung yung character daw, no? Character ng mga Pilipino. At nakita nyo naman yung paggamit ng Romans 13, no? So so again, makita natin kung paano ba ito nagsimula. So nakikita natin ito ay related sa Manifest Destiny. Okay? Yan. So, yan, loyalty Protestantism. It is the spirit of Protestantism to be loyal to the state under which we live and are protected in the exercise of our religious liberty. So this is between Americans, no? American and American. So yung Pilipino ay wala sa ano dito. Walang walang boses dito yung mga Pilipino. Patriotic loyalty is a cardinal tenet of American Protestantism. We love our country and are loyal to our government as we love our God and are loyal to the kingdom of heaven. And again, speaking for myself and my fellow Protestants, both here and at home, we are in like manner loyal to the insular government of these islands and in special manner to the honorable and honored governor of these islands. So makita pa rin natin dito yung no yung sabi ko nga yung purpose ng American government to continue to subdue, no? To subdue the Filipinos, no? Para nang sa gayon ay uh, ma-legitimize, no? Ma-legitimize ng mga officials in government yung kanilang role na it is also within a religious no, religious purpose. Okay. So kayo, anong masasabi ninyo dito sa ating nakita na no, yung material na may kinalaman sa 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 ano, sa pagsasagawa. Siguro bago kayo ano, bago kayo mag-make ng comment, ipakita ko pa tong sa sa isa kasi ito ay recent na recent na assignment, no? Yan sa to. Manifest Destiny, no? So nakikita niyo naman siguro. So and the influence of American Protestantism in Philippine education. No? So, Manifest Destiny. No? The Spanish-American War began with the American battleship USS Maine was destroyed while it was in Havana Port, Cuba on February 15, 1898. At pagkatapos nito, the United States declared war on Spain. The Americans, dahil dito, dahil doon sa nasabotage yung barko ng Amerikano, USS Maine, naging reason nito para mag-declare ng war ang United States against Spain, no? Kaya na-acquire nila yung mga territories. After the Battle of Manila Bay, the Americans also decided to keep the Philippines under control, no? Which means hindi kagaya na nangyari sa Cuba, ang Cuba ay pinalaya ng ng American government. Ang Pilipinas kinontinue nilang At sabi dito, no, ng war compelled them to continue their territorial expansion of the boundaries of the United States westward. No? Saan yung westward? 'Di ba? O di from yung west coast sa California hanggang makarating sa Pilipinas. Okay? To the Pacific and beyond. That includes yung Hawaii. The propaganda included the inclusion of Hawaii and the construction of the Panama Canal. The propaganda was also intended to spread American idealism among the territories, no? At yung mga future na diyan, expansion ng American idealism or enculturation is yung paggamit nila ng Hollywood, no? Yung mga movies, mga teatro and at the same time yung paggamit ng English, no? As the language of instruction. Of course, nagbukas sila ng mga eskwelahan, ano? Well, anyway, tutuloy ko, no? Sabi ni President McKinley,
Now, the United States cannot withdraw from the Philippine Islands. We are there and duty binds us to remain. Thus, the Filipinos are wholly unprepared. Ito yung ano nila, description nila. Kaya raw sila ay may karapatan to stay dahil daw hindi raw prepared ang Pilipinas for independence. No? And if independence were given to them, they could not maintain it. No? That's according to the former president ng United States, no? 1900. So Manifest Destiny was also taken by the American Protestants as part of their duty to spread the Protestant religion among the territories taken from Spain. In a speech, Reverend George Pentecost believed that it was God's will that the Philippine Islands. Nakita na natin to kanina, no? And the second, the conviction that the church has obligations of the individual to God, no? Tapos in a letter, nakita na rin natin to, na-discuss na natin to kanina. On the role of the church in education, McKinley said, there was nothing left for us to do but to take them all and to educate the Filipinos and uplift and civilize and Christianize them. And by God's grace, do the very best we could by them as our fellow men for whom Christ died. No? Christ also died. So merong spiritual aspect, no? No? O tinitingnan ni William McKinley yung pananakop. Again, this can be ano lang to ha, pretext lang to ha, no? Pwedeng pretext lang to, yung paggamit ng Bible or ng spread ng Protestantism, no? Para magkaroon sila ng ano, ng basis sa Pilipinas, di ba? Kasi after the Spanish American War, yung Hawaii naging ano, 'di ba? Naging ano, naval base ang Hawaii, 'di ba? At of course nakaabot hanggang Pilipinas, 'di ba? At ang goal nila dito of course yung ano, economic monopoly. Eh teka lang po.